Hello po, good morning, welcome back sa ating munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng master switch gamit ang isang single switch at saka dalawang three-way switch. Ang master switch po ay ginagamit ito, doon po nakalagay sa master bedroom ng mag-asawa. Para kung mayroon man pong emergency o di kaya kung may nakapasok sa bahay nyo, hindi na kayo lalabas para pailawan yung sa loob ng bahay nyo o di kaya sa likuran, sa harapan at saka sa side ng bahay nyo. Pwede nyo ilagay doon yung mga ilaw at may sarili siyang master switch. Nakalagay doon sa master bedroom. Kasi kung may nakapasok na magnanakaw, hindi ka na muna lalabas, i-on mo muna doon sa loob ng kwarto nyo bago ka lumabas. Kaya mahalaga nga mayroon pong master switch. Kung wala kayong master switch, lalabas ka pa at i-on mo pa yung switch sa kusina o di kaya sa sala. Hindi maganda yon kung may nakapasok na magnanakaw. Pero kung may master switch ka, doon mo lang i-on sa loob ng kwarto mo, iilaw na lahat. Kung may magnanakaw, siyempre matataranta siya. Dahil biglang nawanag, nagliwanag. Kaya napakahalaga ng mayroon master switch sa bahay. Ngayon po, mag-umpisa na po tayo para ipakita sa inyo kung paano ang pag-install ng master switch. Mag-umpisa na po tayo. Dito, line 1 at saka line 2, di kaya line 1 at saka neutral. Ngayon po, ang unahin po natin ay yung neutral muna para po masundan nyo yung aking pagwa-wiring connection. Una po, maglalagay tayo ng wire para masuplayan yung apat na bulb. Kasi at po ang bulb na i-install natin sa isang master switch na single switch at dalawang three-way switch. Bawat isang three-way switch, control niya ang dalawang bulb. Kaya tapusin nyo ang tutorial na ito para masundan nyo yung ating ginagawa. Ngayon po, tulad ng dati, mayroon na po akong mga in-upload na mga video na kung paano maglagay dito sa bukilya. Yung neutral dito sa gilid, yung return dito sa gitna. Nandoon na po yung mga in-upload ko, nandoon na po lahat kung paano po maglagay dito ng bukilya. Kung ang service provider ninyo ay line to neutral, dapat dito po sa gilid ang paglagay. At yung return dito po sa gitna. Pag line to line naman po ang service provider ninyo, ang line 2 po ay sa gitna. Yung line 1 dito po sa gilid. Yun po ang pagkakaiba ng line to line at saka line to neutral. Ang paglagay ng wiring, kaya wire dito sa bukilya. Ganun po. Magkaiba po pag line to line at saka line to neutral. Lagay ko na po itong isang bukilya para pag kabit-kabitin na lang po ito. I-connect na lang po. Unahin muna natin yung neutral. Itong tatlo galing dito. Itong isa galing sa ating line 2 o di kaya neutral. At yung home run natin papunta dyan sa pangalawang bulb. At yung galing sa receptacle na neutral. Pagsasama-samahin lang po natin ito na tatlo para po magka-connect na po sila. Ngayon po, uunahin po natin ang mga neutral para po masundan nyo kung paano po mag-wiring connection ng basic electrical connection sa
master switch. At 4 na bulb po ang ating i-install ngayon. Neutral muna ang uunahin natin. Ito po. Ako po, binabaluktot ko po ito. Tulad ng dati. Para hindi matalim po dito sa unahan. Pag nag-electrical tape po, hindi po matutusok yung electrical tape. Kaya ako po binabaluktot ko po. Tulad ng dati ang sinasabi ko nga ang paglagay ng electrical tape, kung anong kakapal ng wire ng insulator ng wire, ganoon din kakapal ng ang ilalagay nyo na electrical tape. Ako, for demo purposes lang po, hindi ko pa nakakapalan dahil for demo purposes lang po ito. Po, tapos na tayo sa unang bukilya. Ngayon po, maglalagay naman po tayo ng isa pang home run para sa pangatlo nating bukilya. At ilalagay na natin yung pangalawang bukilya para sa ating valve. Ito na po. Ngayon, itong tatlong ito, pagsasama-samahin lang natin yung papunta dyan at yung galing dito sa ating line to o di kaya neutral at yung galing sa bukilya. Pagsasama-samahin din natin itong tatlo para po masuplayan na po sila ng line to o di kaya neutral. Higpitan lang po pag splice. Yan. Tapos tulad ng dati, binabaluktot ko ito para walang alim dito. Yan. Hindi ko na po kakapalan kasi for demo purposes lang naman po. Pero kung sa actual na po, dapat po makapal ang ilalagay nyong electrical tape. Yan. Ito po yung home run natin. At maglalagay din tayo ng isa pang wire para naman dito sa ating pangatlo at saka pang-4 na valve. Kasi sabi ko nga, ang i-install natin ngayon isang master switch na single switch at dalawang 3-way switch at 4 na valve. Isang 3-way switch, control niya ang tigda dalawang valve. Ngayon, itong tatlong ito, pagsasama-samahin din natin itong line to, di kaya neutral, para po mag-connect na po sila. Sana po susundan nyo yung ating ginagawa kung paano mag-install ng master switch sa 4 na valve at dalawang 3-way switch. Ang gagamitin natin na master switch ay single switch. Yan. Yan natin na ang electrical tape. Yan lang po. Tulad ng dati, hindi ko nakakapalan kasi for demo purposes lang po. Yan, tapos na tayo sa neutral dito sa pangatlong valve. Nalagay naman natin yung pang-4 na valve para po sabay-sabay na po sila dyan ma-connect.
Yan. Ito po yung home run natin na line 2. At ito naman yung dito sa pang-apat na valve, receptacle. Kukunik lang natin itong dalawa para ma-supplyan na po siya. Ganyan lang. Higpitan lang. Ito po, mga binalatan ko na po ito para makadali lang tayo. Putulan ng kaunti. Ito po, binabaluktot ko po ito para hindi po matulis dito sa dulo. Hatak, konting hatak, higpitan lang po, hatak, yan. Tapos na po tayo ng neutral para umpisa na naman po tayo sa dito sa live. Tapos na tayo sa neutral para yan. At dito naman po tayo sa live. Lalagyan natin ng isang wire papunta sa ating single switch. Ito po, ikukunik ko na po yung line 1 natin o di kaya live at yung papuntang single switch na gagamitin natin na master switch. Yan po, higpitan lang po. Sana po tapusin nyo yung video na ito para po masundan nyo yung step by step kung paano mag-wiring ng master switch gamit ang isang single switch. Yan. Tapos na tayo dito sa unang yung gagamitin natin na master switch na single switch. Ito po. Ngayon, ito naman po tayo sa return. Yung galing dito sa isang bukilya at yung pangalawang bukilya. At dito naman po tayo sa dalawa pang valve natin. So dalawang return. Samahin lang natin at lalagyan natin siya ng wire papunta dito sa pangalawang three-way switch. Itong tatlong ito, pagsasama-samahin lang natin. Papuntan pangalawang three-way switch natin. Yan po, baluktutin lang po. Ganyan. Lagyan ng electrical tip. Tulad ng dati, sabi ko, manipis lang ang ilalagay ko dito for demo purposes lang po. Pero sa actual, dapat makapal po ang ilalagay nyo. Yan.
Ito po, naglagay ako ng para sa unang 3 visits natin na isa return at yung galing dito at yung galing ditong return. Pagsama-samahin lang natin itong tatlo para masuplayan po siya. Yan. Ngayon po, tapos na tayo sa sa live. Tapos yung dalawang return. Ito papunta sa unang single switch natin na gagamitin natin na master switch. At ito naman yung unang 3-way switch natin. Ito ang return niya. At ito naman yung pangalawang 3-way switch natin. Ito yung return niya. Ngayon po, maglalagay tayo ng traveler. Kailangan po may traveler. Kailangan po may traveler po siya. Dalawa po itong wire na ito para sa ating 3-way switch at single switch. Yan po. Ito po yung ginamit ko kasi ito lang po yung available kong wire dito. Kaya ito ang ginamit ko. Maganda sana kung ibang kulay para nakikita nyo yung wire pag ibang kulay. Ngayon po, yung unang, ito po yung switch. Yung single switch po, ito po yung gagamitin natin na master switch. Single switch po ang ginamit ko. Single switch po. Ngayon po, ilalagay ko na po. Ito po yung live natin. Dito po sa may on. Dito po sa may on natin ilalagay. Dito po. At yung isang traveler natin, lalagay din natin dito, katabi ng live natin. Diyan po natin ilalagay yung isang traveler. Yung number 1 po ito. Itong isa doon sa number 3 sa 3-way switch. At ito naman pong traveler dito sa single switch, dito po sa baba ilalagay. Yan. Ito po ang ating gagamitin na master switch. Lagay na natin para masundan nyo yung step by step yung aking ginagawa. Mayroon na po akong mga in-upload na mga video. Panoorin na lang po nyo. Nandun lahat yung pag-test po ng breaker, switches, outlet, kung paano po i-test yung outlet, breaker, at saka SPO. Switch, at saka switch. Antay lang po.
Yan. Lagay na natin yung takip. Yan. Ito naman po yung 3-way switch natin. Ang 3-way switch natin, mayroon po siyang number na 1 and 3 at 0. Lalagyan ko po siya ng wire. Lalagyan ko po siya ng wire, tapos itatap na lang natin dito sa traveler. Ito po yung ito po yung number 3. Dito ko po ilalagay yung isang wire. Tapos, yung isang wire po, ito po, balatan ko muna. Medyo maikli yung yan. At ito naman, ilagay ko na sa number 1. Ito, number 3. At itong isa sa number 1. At dito naman po sa 0 yung return. Ngayon, itatap ko na po dito. Binalatan ko na po ito para mapadali tayo. Higpitan lang po nyo. Itap lang po dito yung number 3 yung dito sa traveler. Ganyan lang po. Tapos lagyan natin ng electrical tape. For demo purposes lang po, manipis lang po ang lalagay ko dito. Yan. Ngayon po, ito naman po, puti ang ginamit ko para masundan nyo. Dito naman po sa pangalawang traveler natin. Diyan po natin lalagay yung number 1 natin. Ito pong white wire. Yan. Tap lang po. Tapos sigpitan. Parallel ano lang natin dito. Sa parallel connection. Yan po. Tapos lagyan ng electrical tape. Ako manipis lang po ang lagay ko dito dahil for demo purposes lang naman po. Yan. Ilagay na natin yung sa traveler, yung unang 3-way switch natin. At ikabit naman natin yung return dito sa number 0. Yung return naman po ang ikakabit natin. Yan, tapos na po tayo. I-fix ko lang. Ito yung unang 3-way switch natin. Sana po na susundan ninyo yung aking pag-wiring connection. Step by step po aking tinuturo sa inyo para masundan nyo.
Pantay lang po. Yan. Ngayon po, dito naman tayo sa pangalawang three-way switch. Lagay na muna natin yung takip para tapos na po. Ito yung pangalawang three-way switch natin. Parehas lang naman yung 1 at saka 3 at saka 0. Yung 0, dito po natin ilalagay yung return. Lagay muna natin yung return dito sa 0. Tapos, ito pong isa, ilalagay natin sa number 3. At ito naman isa, ilalagay natin sa number 1. Ito po yung traveler natin. Dalawa po sila. Okay na po. I-fix lang natin. Yan. Fix lang natin. Sana po mag-subscribe kayo sa aking munting channel at pindutin yung notification bell para po updated po kayo sa aking mga susunod na mga i-upload na video. Mayroon na po akong mga in-upload. Search na lang nyo sa YouTube. Pangalan po ng channel ko, Sitaw Electrical TV and Tutorial. Paki-search na lang po sa YouTube at nandun na po lahat yung aking mga in-upload na mga video. Lagyan natin yung takip. Yan. Tapos na tayo mag-wiring. Lagay na pa natin yung receptacle. Gamit natin dito, sabi ko nga kanina, ang master switch natin ay isang single switch. Siya po ang gagamitin natin na master switch. Ang master switch po, nilalagay yan sa kwarto ng mag-asawa o di kaya master bedroom. Para pag kung mayroon man kahuri hinala na tao nakapasok kaya hindi mo na kailangan lumabas pa. I-switch on mo na lang yung master switch nyo dahil nakalagay naman doon sa kwarto ng mag-asawa o kaya hindi ka na kailangan na lumabas muna nga i-switch mo sa labas. Pag mayroong ibang taong nakapasok, pag lalabas ka pa, madilim, hindi mo makikita. Nandiyan na pala sa'yo. Pero kung mayroon kang master switch sa master bedroom, i-on mo na. At siyempre, pag maliwanag na, kung mayroon man nakapasok, matataranta siya. Dahil maliwanag na sa loob ng bahay nyo. Ito po, 4 na bulb. Halimbawa, yung isa sa sala, yung isa naman sa kusina, at yung isa sa likod ng bahay, at yung isa yung sa harapan ng bahay nyo.
Kaya pag inon mo po sa master switch, lahat po sila iilaw. Ganun po ang function ng master switch. Maganda po pag mayroon kang master switch, kasi pag may mga insidente nga ganyan, hindi mo na kailangan lumabas na pailawan mo o sa kwarto mo, sa master bedroom. Pwede mong i-switch on at ito pong apat na bulb, iilaw po ito. Sabay-sabay. Iilaw po sila sabay-sabay. Yan po ang kagandahan ng mayroong master switch. Ngayon po, tapos na tayo mag-wiring. Bago natin i-switch on o lagyan ng power o supply ang ating line side, iti-test muna natin, isi-circuit test muna natin kung may mali ba sa ating koneksyon. Ganito lang po. Mahalaga na i-short circuit muna natin para nakasigurado tayo nga okay po ang ating koneksyon. Ito po yung analog tester ko. Isip lang nyo sa times 1 o di kaya sa times 10. Yan, short ko muna. Itong multitester ko ay may indicator. Yan, functional naman po. Pag nilagay ko po sa line 1 at saka line 2 di kaya neutral, pag pumalo po siya, ibig sabihin may mali po sa ating koneksyon. Pag hindi po siya pumalo, ibig sabihin okay po yung ating koneksyon. Ngayon, ilalagay ko na po. I-shortage ko muna. Functional naman, ilagay ko na dito sa line 2, di kaya neutral. Yan po, hindi po siya pumalo. Short ko, o mapalo. Ilagay ko dito, hindi pumalo. Ibig sabihin, goods po yung ating koneksyon. Mayroon po ako dito, digital tester. Isit lang natin sa ohms at iselect po sa continuity. I-hold po para ilaw. Ngayon po, bumabuzzer po siya, tumutunog po siya. I-test natin dito sa digital tester kung pag tumunog, ibig sabihin may mali sa connection natin. Pag hindi po tumunog, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. I-shortage ko muna. Yan po, functional naman. Ilagay ko na po dito sa line 2 o di kaya neutral. Hindi naman tumunog, yon. Ibig sabihin, okay yung ating ginawa. Ganyan lang po ang pag short circuit test sa breaker. Dapat i-short circuit muna para nakasigurado tayo nga ang ating ginawa ay walang mali. Ngayon po, i-terminate ko na dahil okay naman yung ating ginawa. Unahin ko muna itong line 2 di kaya neutral. Ito po ay 16 ampere na breaker. Ang ginagamit dito na wire ay number 14 EWG 2.0 mm squared. Yan po ang wire na ginagamit para sa 16 ampere na breaker. Para sa ilaw. Yan po, higpitan lang po. Galaw-galawin para makasigurado nga mahigpit na po siya. Pag naglagay kayo sa kanan ng neutral, dapat lahat po sa kanan po ilalagay. Pag naglagay kayo ng line o line 1 sa kaliwa, dapat lahat po yan sa kaliwa. Para po hindi magkabaliktad. Ito naman po yung ating
galing sa service entrance para sa ating main breaker na 63 ampere. Ang ginagamit dito na wire, standard po, number 6 AWG 14 mm squared. Yan po ang ginagamit na wire. Dito for demonstration lang naman po, ang ginagamit ko po dito ay maliit lang. For demo purposes lang po. Yan, ikabit na natin dito yung line to o di kaya neutral sa ating main breaker. At ito naman ay line 1. Sana po na susundan nyo yung ating ginagawa para po mapulutan nyo ng kalaman. Ito po yung busbar. Ito pong busbar ay para sa 2-pole na breaker. Kasi 2-pole po ito. Mayroon naman po na breaker na 1-pole at mayroon naman pong 1-pole na busbar. Ito po ay 2-pole na busbar. Kakabit ko na po. Dito. Yan. Pitan lang po. Sabi ko nga, ang i-install natin ngayon ay master switch gamit ang single switch. Yan. Okay na po. Ngayon po, pag nagpa-power on po tayo, dapat huwag niyong kalimutan gumamit ng gloves. Kanina isa lang yung ginamit ko, mag-wiring lang po. Wala pa naman power. Kaya pag mag-power on na po kayo, dapat mayroon po kayong protection na glove. Ngayon, ilalagyan na po natin ng supply para matest natin kung mayroon bang supply na pumapasok dito sa ating breaker. Power on ko na lang po. Yan. Mayroon na pong power. Ngayon, i-test natin kung talaga bang mayroong supply na tayo. Ngayon dito sa analog tester, kasi nakasit tayo ngayon sa ohms times 1, huwag niyong kalimutan na isit sa AC volts 250. Dahil kung makalimutan nyo na hindi nyo na-isit sa AC volts 250, kasi ang susukatin natin, voltahe. Pag hindi nyo na-isit sa AC, masisira po ang multi-tester ninyo. Isit po sa 250. Yan. AC volts 250. Siguraduhin nyo nga nasa AC volts 250 ang inyong selector sa analog tester bago kayo magsukat ng voltahe dito. Ngayon siguraduhin nyo nga naka-off lahat ang breaker para safety first muna tayo. At ito naka-glove dapat. Ngayon susukatin na natin kasi naka-AC volts tayo 250. Ilalagay ko na. Yan. 225 volts. Dito po sa digital tester, isit natin sa volts, tapos select natin sa AC, tapos lagyan natin ng ilaw. Yan po, nakasit sa AC. At susukatin natin dito sa digital tester kung ilan bang voltahe ang pumapasok dito sa ating main breaker. Lalagay ko na po. Yan. 223.4. Nag-iba-iba lang yan. 224. 224. Yan po. Mayroon po tayong nag-iba-iba lang ng points. Mayroon po tayong supply na. Ganun po ang kahalagaan ng i-test muna kung may supply tayo at dito sa multi-tester
analog tester natin, huwag kalimutan na iset sa AC 250 volts. Ngayon, dahil may supply na tayo, ilagay muna natin yung mga bulb. Sana po mag-subscribe kayo sa aking munting channel. At marami na po akong in-upload na mga video. At mayroon po doon, kompleto po kung paano mag-test ng switch, outlet, SPO, at saka breaker. Nandun po, kompleto po yung demo ko po yun. Pag-test ng outlet, SPO, at saka switches, at saka itong breaker. Doon nyo malalaman yung sira ba yung mga breaker, switches at saka outlet o goods. Nandun po kung paano mag-check kung sira o goods po ang ating mga in-install. Ngayon po, tapos na po tayo. May supply na po tayo. Naka-on na. I-on po natin muna yung main breaker natin na 63 ampere. At doon natin yung 16 amperes na para sa... Ngayon po, sabi ko nga, itong single switch na master switch, ito yung ating gagamitin na master switch. Nilalagay po ito sa kwarto ng mag-asawa para kung mayroon mang karo hinala, hindi ka nalalabas na para pailawan ang bahay. Ito na lang po yung master switch ang i-on nyo at liliwanag na po lahat. Itong 4 na bulb. Kaya yan ang kahalagaan ng master switch. Yun. I-on po natin dito. Pag in-on natin dito, dapat iilaw itong dalawa. Dito sa unang 3-way switch natin. Pag in-on naman natin yung pangalawang 3-way switch, dapat iilaw itong dalawa. At kung i-off natin, dapat off po itong dalawa dito sa pangalawang 3-way switch. At dito sa unang 3-way switch, dapat, kung naka-on, pag in-off natin, dapat mag-off po siya. Yan po ang tamang koneksyon ng master switch. Ngayon, i-on natin itong unang 3-way switch natin, dapat umilaw po itong dalawa. Yan, umilaw po. Yung pangalawang 3-way switch naman po natin, dapat umilaw po itong dalawa. Yan. I-off natin. Yan. I-off natin. Yan. Ulitin natin. I-on. I-on po. I-off. I-off. At ngayon po, gagamitin na natin yung master switch. Tulad lang sinabi ko, nakalagay ito sa loob ng kwarto ng mag-asawa. I-on na po natin. Yan. Umilaw po yung 4 na bulb. Halimbawa, itong isa sa kusina, ito naman yung nasa sala, at ito yung nasa likod ng bahay nyo, at ito naman yung nasa harapan ng bahay nyo. Pag in-on po nyo yung master switch, lahat sila iilaw. Kaya yan ang kahalagahan ng master switch. I-off natin. Yan. On natin. Yan. I-on natin ulit dito sa unang 3-way switch natin. Umilaw po. At ito po. I-off natin. At i-off. I-on ulit natin yung master switch natin kung iilaw ba lahat. Yan. I-off natin. I-on natin. Yan po. Ganyan lang po ang pag-wiring ng master switch gamit ang isang single switch. Lagyan natin ng takip para maganda naman pong tignan. Ganyan lang po ang wiring ng master switch gamit ang single switch. Yan po, ulitin natin. Yan. Yan ang maganda pag mayroong master switch.
Pwede mo i-off dito sa baba kung bababa ka ng bahay o di kaya nasa bahay ka, pwede mo i-off dito, pwede mo i-on. Ganyan. Doon sa master bedroom, ito naman yung master switch ang gagamitin mo. Pwede mo i-on, pwede mo i-off. Yan ang kahalagahan ng master switch. Ngayon, tapos na tayo. I-off ko na po. Yan. Sana po, tinapos nyo yung tutorial na ito. Dahil marami pa po kayong makukuhang kaalaman tungkol sa basic electrical wiring connection sa ilaw, outlet, at paglagay ng breaker. Nandun na po sa mga nainot kong mga in-upload yung mga paglagay ng breaker sa panel board at saka pag-test ng mga switches, outlet, at saka SPO. Ganun po. Maraming salamat po sa panood nyo at huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking susunod na i-upload. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Salamat po.